Sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin ang issue ng Sa Iyong Araw channel. Seventh-day Adventist ito. Ano po ba ang pahayag niya? Yung star na Queen of Heaven na mga pagano, yun daw ay si Maria, Santa Maria ng Romano Katoliko. Mary raw ay Queen of Heaven. Hindi ba't ang Queen of Heaven ay isang paganong Diyos-Diyosan sa libro mga kaibigan ng Jeremias mula pa ng lumang tipan, na kung saan ang mga tao na nag-worship sa Queen of Heaven ay pinarusahan ng ating Panginoon. At ngayon mga kaibigan, ang Queen of Heaven ay nagpalit ng kanyang pangalan na si Mama Mary, ang Divine Motherhood. Yon ang issue nito mga anti-Catholic mga kapatid. At ating sasagutin ito dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Samahan ninyo ako. Purihin ang Diyos, kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo at kung bago lang kayo, inaniyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, magtanong, mag-like, mag-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid at i-share ninyo. Meron tayong bagong account sa TikTok na ginawa ni Jan Paul at dami ng mga nag-follow. Dami ding mga katanungan. Sinagot natin yung ilan pa lamang. I-follow niyo ako sa TikTok account din, Bro Wendell Talibong. Sasagutin natin itong pahayag, issue ng Sa Iyong Araw channel na ano daw, si Maria, si Santa Maria ay ang Queen of Heaven ng mga pagano noon. Mary raw ay Queen of Heaven. Hindi ba't ang Queen of Heaven ay isang paganong Diyos-Diyosan sa libro mga kaibigan ng Jeremias mula pa ng lumang tipan, na kung saan ang mga tao na nag-worship sa Queen of Heaven ay pinarusahan ng ating Panginoon. At ngayon mga kaibigan, ang Queen of Heaven ay nagpalit ng kanyang pangalan na si Mama Mary, ang Divine Motherhood. Ito ang kadalasang tinatawag na pagan influence fallacy ng mga anti-Catholic na binato nila sa atin. At kung yung mga inosenteng Katoliko, lalo na sa pananampalatayang Katoliko, ay siguradong matatamaan sa mga propagandang ito. Kadalasang ginagamit nila mga kapatid, itong Jeremiah chapter 44 verse 17, dahil dito si Esther, ang isang Babylonian goddess na tinatawag na Queen of Heaven, at meron ding buwan na tinatawag na Queen of Heaven. Ito daw ay Queen of Heaven na si Santa Maria na tinatawag natin na Reyna sa langit. At ang konklusyon nila, ang Santa Maria ang tinutukoy sa Jeremias Kapitulo 44, versikulo 17, na makabagong Diyos-Diyosan ng mga pagano. Mga kapatid, ang pagtawag ni Santa Maria na Queen of Heaven ay sagot sa piking Diyos-Diyosan ng mga pagano na si Esther noon. At sa paanong paraan, ito ang tatalakayin natin. Buksan muna natin panalangin ni Father Bing Arellano ng Two Hearts, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth.
O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At sa pagkakataong ito, sasagutin natin ang propaganda sa iyong araw channel na si Star, ang Queen of Heaven ng mga pagano, ay si Santa Maria daw ng Romano Katoliko. Mary raw ay Queen of Heaven. Hindi ba't ang Queen of Heaven ay isang paganong Diyos-Diyosan sa libro mga kaibigan ng Jeremias mula pa ng lumang tipan, na kung saan ang mga tao na nag-worship sa Queen of Heaven ay pinarusahan ng ating Panginoon. At ngayon mga kaibigan, ang Queen of Heaven ay nagpalit ng kanyang pangalan na si Mama Mary, ang Divine Motherhood. Ito ang tinatawag na pagan influence fallacy ng mga anti-Catholics na ibinabato nila sa pananampalatayang simbahang Katoliko. At kung ikaw ay mahina talaga at inosente sa pananampalatayang Katoliko, abay siguradong tatamaan ka nitong mga propagandang ito. Kadalasan sa ginagamit nila mga kapatid laban sa atin, itong Jeremias Kapitulo 44, versikulo 7, dahil dito binanggit yung Queen of Heaven, pero si Star ang Babylonian goddess ng mga pagano. At ayon sa konklusyon, dahil tinatawag na Queen of Heaven si Star na Babylonian goddess at si Santa Maria ay tinatawag ng simbahang Katoliko na Queen of Heaven, ang konklusyon nila na si Santa Maria ang makabagong Diyos-Diyusan ng mga pagano. Mali po. Bakit mali mga kapatid? Una, malaking pagkakaiba at napakalayo talaga ang pagkakaiba sa dalawa. Ang pagtawag na Reyna sa langit ng Mahal na Birheng Maria, alam nyo, ito ay sagot sa piking Diyos-Diyusan na si Star ng paganong Babylonia. Kaya malaking pagkakaiba nitong dalawa. Ang Reynang Diyos-Diyusan, of course, yun ay Diyosa ng mga pagano. Siya ay tinatawag na Reyna sa langit ng mga pagano. Ngunit, siya ay pike. Sa Biblia, ang totoong Reyna sa langit, hindi Diyosa, kundi walang iba ang Mahal na Birhen Maria. Balikan natin itong tinatawag na pagan influence fallacy mga kapatid. Tandaan natin dahil po ba una na gumagamit sa titulo niyan ang pagano, therefore ang kasunod na gumagamit ay sa pagano na mali. Bakit? Tandaan natin sa Biblia, ang paganong hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar mga kapatid, tinatawag siya na King of Kings sa Daniel chapter 2 verse 37. Ano daw? Siya ay hari ng mga hari. Hindi ba mga kapatid, sa Biblia din ang ating Panginoong Hesukristo tinatawag na hari ng mga hari ayon sa Pahayag Kapitulo 17, versikulo 14, Pahayag Kapitulo 19, versikulo 16. Ibig po ba sabihin na dahil tinatawag na hari ng mga hari ang ating Panginoong Hesukristo, therefore siya, ang titulo na ito ay galing sa mga pagano? Pahayag 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagningas sa apoy. Una, wala po tayong tutol sa naturang talata mga kapatid. Wala po tayong tutol sa binanggit na Diyos-Diyosan. However, ang
Sa Biblia, hindi lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyosan. Kahit nga sa Harper's Bible Dictionary, ito mabasa natin, all idols are images, but not all religious images are idols. Hindi din tayo totoo na ang mga sinungaling ay sa apoy sila itatapon. Kaya nga, delikado yung mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao. Okay. Although, yung mga kaanib na through no fault of their own, inosente talaga sila, kinikilala sila sa simbahang Katoliko na invisible members of the Catholic Church. However, yung alam ang katotohanan, ngunit umihiwalay sa totoo dahil lang sa kasunduan, may malaking panunugutan. Tuloy natin. Sobre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ating pag-uusapan ang patungkol sa pag-worship o pagsamba kay Mary. O yun, pag-uusapan daw niya ang worship, pagsamba kay Maria. Una, ating lilinawin mga kapatid, kung marinig mo ang salitang pagsamba, ito ba'y nangangahulugan na pag-Diyos na agad? Hindi mga kapatid. Ano ba ang salitang pagsamba? May pagsamba na tungkol sa Diyos lamang, iyon ay tinatawag na adoration. At may pagsamba na ang kahulugan ay veneration o paggalang. Kaya, tunghayan natin ang dalubhasa sa mga wika, Webster's Dictionary. Ito ang mabasa natin sa definition ng worship. To respect, to honor, to treat with civil reverence, to pay divine honors, to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises in honor of, to adore, to venerate, to honor with extravagant love and extreme submission as a lover. Yun ang definition mga kapatid sa salitang worship. No? Hindi nangangahulugan na ang salitang pagsamba dahil gawin kasi ng mga anti-Catholic yung ibang mga aklat Katoliko. Merong aklat Katoliko nagsasabi na hindi sinamba yung mga santo. Pero meron namang Catechism of the Catholic, Catechism of Christian Doctrines na nagsasabing sinasamba ang mga imahe nito. Nagsusuwagan ba? Wala. Walang pagsusuwagan. Bakit? Dahil ang salitang pagsamba, nangangahulugan din ito, hindi lahat na salitang pagsamba pag Diyos na, kundi may salitang pagsamba na nangangahulugang to honor. Halimbawa, yung mabasa natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all congregation, now bless the Lord your God. And all congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. So dito, sa talatang ito mga kapatid, makita ninyo na ang sinabi, worship the Lord and the King. Ibig ba sabihin dahil may salitang worship, the Lord and the King, pati ang King, ang hari, ay kilalanin ng Diyos. Hindi, dahil ang salitang worship dito sa ibang salin sa Biblia na 1 Chronicles chapter 29 verse 20, kung gagamitin natin ang Good News Bible, ito ang mabasa natin. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly praised the Lord, the God of their ancestor, and devoured law, and gave honor to the Lord and also to the King. So, dito mapansin natin ang salitang worship na sa ibang salin ay honor to the Lord and the King. Ganon din mga kapatid ang mabasa natin sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 46. Ito ang mabasa natin.
sa King James Version. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and a sweet odors unto him. So dito mabasa natin ang salitang worship Daniel. Ibig po ba sabihin dahil may salitang worship, ang kahulugan nito ay pagsamba na bilang Diyos? Hindi. Dahil sa ibang salin, Daniel Kapitulo 2, versikulo 46, ito ang ating mabasa. Then the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented on him. So dito makita natin mga kapatid na ang salitang worship kahit sa Biblia ay hindi nangangahulugan na pagdiyos na, kundi paggalang. Sa isang diksyonaryo na UP Diksyonaryong Pilipino, circa 2001, Sentro ng Wikang Pilipino, Sistemang Universidad ng Pilipinas, sa pahina 777, samba. Anong kahulugan ng pagsamba? Pagsamba, labis na paghanga o pagdakila. So hindi agad na pagmarinig yung salitang pagsamba, dahil gagamitin nila ang ibang mga aklat para gusto nilang pagsusuwagan, ay pagdiyos na ang kahulugan, mga kapatid. Maling-mali sila. Dahil kahit sa Biblia, sa iba't ibang salin, ang pagsamba ay nangangahulugang paggalang. Tuloy natin. Yes, hindi natin sinamba si Santa Maria bilang Diyos. Kahit kailan, hindi natin kilala si Santa Maria na Diyos, kundi siya ay nagiging ina ng Diyos sa ikalawang persona. Tuloy natin. Maria, at ano ang nagbabatya na kaparusahan sa mga taong sumasamba kay Maria? Isa itong nakakakilabot. Yun, may kaparusahan ang sumasamba kay Maria at sa akusasyon nila dinyos natin si Santa Maria, so mauubos kamatay. Matagal na sana naubos ang Katoliko kung tama itong kanilang maling interpretasyon at propaganda. Tuloy natin. And death na sitwasyon, dahil kailangan mo itong malaman simula pa nung una sa lumang tipan. Sa libro, mga kaibigan, ni Jeremias, ito ang tinatawag na Jeremiah's Prophecy. Sa propesya, mga kaibigan, ni Jeremiah sa chapter 7, ating mababasa dito, ang mga anak, mga kaibigan, ni Judah ay sila, mga kaibigan, ay nag-iimpok ng mga kahoy upang ito ay kanilang sisindihan, at ang mga babae, mga kaibigan, ay gumagawa ng mga cakes o tinapay para sa Queen of Heaven. Oo, mga kaibigan, ito ang Diyos-Diyosan ng mga pagano na ginagawa ng mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tribu ng Judah. Sa pang-44, mga kaibigan, na chapter ng Jeremiah, makikita natin dito. Una, lilinawin natin, mga kapatid, dahil sa propagandang ito, makita ninyo na may ginagamit na talata, lalo na ang Jeremiah chapter 7 verse 18. Pero kung gagamitin natin ang footnote sa Confraternity Bible, mga kapatid, ang tinutukoy diyan ay ito ang mabasa natin sa footnote. The Queen of Heaven, that is the moon, which they worshipped under that name. So kaya kung sasabihin nila na ito'y tumutukoy sa Mahal na Birhen Maria, out of context sila, mga kapatid. At makita ninyo dito na may ipinakita silang prosesyon. Sa Biblia ba, mga kapatid, dahil gusto nila letra por letra, may mabasa ba tayong prosesyon? Meron. Halimbawa, kung tingnan natin ang Psalm chapter 45 verses 15 up to 17, ito mabasa natin. They are bubbling with joy and they walk in procession and enter the royal palace. Your sons will carry on the dynasty of your ancestors.
You will make them princes throughout the land. I will proclaim your greatness through the coming years. Then the nation will praise you forever. So, di po ba gusto nila letra por letra mabasa? Prosesyon. May mabasa tayo mga kapatid na prosesyon. Ngunit, ito'y inuugnay nila na ang mahal na Birhen Maria ay Diyos-Diyosan. Mali. Dahil kahit kailan, hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay naging Diyos. Kahit ba sa mali nilang interpretasyon, kung di siya naging Diyos, bakit itinuturo ng simbahang Katoliko na siya ina ng Diyos? Pag sinabi bang ina ng Diyos, automatic ba Diyos na agad? Mali. Pag ina ba ng presidente, automatic presidente agad. Pag ina ba ng abogado, automatic abogado agad. Pag ang anak ba ay lalaki, ang ina ay lalaki din. Kaya argumentum contra factum non valid. Okay, tuloy natin. Ang pagan idolatry na inadres na naman mga kaibigan ni Jeremiah sa verse 17. Makikita natin dito mga kaibigan. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan. Mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami, at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Oo mga kaibigan. Yan mga kapatid, wala tayong tutol sa naturang talata na ginamit nila na iyo'y patungkol sa reyna na Diyos-Diyosan sa Babylonia noon. Pero, tulad sa sagradong imahen sa Biblia, hindi lahat na imahen ay Diyos-Diyosan, kaya hindi din lahat na reyna ng langit na nasa Biblia ay tinatawag na Diyos-Diyosan dahil malaking pagkakaiba. Yung binanggit nila na talata, tumutukoy sa Diyos-Diyosan, ngunit ang aral ng simbahang Katoliko patungkol sa mahal na Birhen Maria, siya ay hindi Diyos-Diyosan, siya ay tunay na reyna sa langit na mabasa natin sa Biblia. Ngayon, papatunayan natin mga kapatid na mabasa yan sa Biblia. Pero, anong sabi niya? Ito. Kanilang pinupuri ay hindi ang ating Panginoong Diyos, kundi ang Reyna ng Kalangitan o Queen of Heaven sa English. At kung ating makita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano na binabanggit mga kaibigan sa propesiya ng Jeremiah ay tinatawag siyang Queen of Heaven. At walang problema kung tinatawag siya ng Queen of Heaven ang mga Diyos-Diyosan ng pagano noon. Kahit nga si Haring Nabucodonosor, tinatawag siyang King of Kings. Ang ating Panginoon Jesucristo, tinatawag na King of Kings. Ibig po ba sabihin, dahil si Haring Nabucodonosor na isang paganong hari, tinatawag na King of Kings, at ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na King of Kings, kahit ang Diyos, ito'y iisa na. Kaya, yon ang tinatawag na pagan influence fallacy. Ngayon, punta tayo sa sinasabing pagpapuri daw sa Diyos na ginawa natin ay hindi sa Diyos mismo, kundi sa reyna ng kalangitan. Ang konteksto sa Jeremiah, mga kapatid, ay iyo'y tungkol sa pag-Diyos-Diyos mismo sa Diyos-Diyosan na si Esther. Ang konteksto naman sa simbahang Katoliko na tinutuligsa nitong mga anti-Catholic ay ang tunay na reyna sa langit at si Jesus mismo ang nagsabi na sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, sa pamamagitan ng mga banal. Anong sabi niya? Siya din umano ay maparangalan. Saan natin yan mabasa mga kapatid? Ito ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 17, versikulo 10. Ang lahat ng akin ay sa iyo. Ang lahat ng sa iyo ay akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila.
See? Ang tanong, ang mahal na Birhen Maria ba ay hindi sa ating Panginoong Hesus? Natural, dahil siya ay ina, siya ay sa ating Panginoong Hesus. At kinalulugan siya ng Ama, kaya sabi sa Juan 17:10, ang lahat ng akin ay iyo, ang lahat ng iyo ay akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Ngayon, di po ba napaka-irony mga kapatid na tinanggap nitong mga anti-Catholic ang ating Panginoong Hesus, ang anak ni Santa Maria, ngunit yung nanganak ay hindi nila pwedeng tanggapin. Anong sabi sa ang dating Biblia? Mabasa natin mga kapatid sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 1. Itong mabasa. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Diyos, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. See? Napakalinaw mga kapatid ang Protestant na salin yan. Anong sabi sa Protestant na salin? Ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Paano natin masasabi na iniibig nila ang ating Panginoong Jesucristo, pero mariing tinutiligsa nila ang ina mismo? Okay, ituloy natin. Ating makikita mga kaibigan, nagkaroon ng judgment sa mga tao mga kaibigan na pumupuri sa Queen of Heaven. Ang nangyari mga kaibigan ay namatay ang lahat ng mga tao na sumamba. Di tayo totol dyan mga kapatid. Pero pansinin ninyo ang lohikonia na yung sumamba sa Diyos-Diyosan na Queen of Heaven ay namatay. Lahat. Kung ang ating Panginoong o kung ang ating mahal na Birhen Maria ay Diyos-Diyosan, tulad sa mga paganong Diyos-Diyosan at ang sumamba, naubos ba ang simbahang Katoliko sa pagkamatay, yung mga miyembro nito? Kaya napakalayo po. Okay, tuloy natin. Queen of Heaven. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa talaan ng ating history, ang Queen of Heaven mga kaibigan o Reyna ng Langit ay nagkaroon ng iba't ibang mga pangalan hanggang sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan ito ay naipasok sa loob mga kaibigan ng Apostate Christianity. Sa loob. Ito na naman, yung tinatawag na Apostate Christianity. Ito ang marinig natin. Turo ito ng Seventh-day Adventist, natatag ni Ellen Goldwhite. Turo ito ng Saksi ni Jehovah, ni Charles T. Russell. Turo din ito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na ang simbahang Katoliko'y tinatawag na Apostate Church, mga kapatid. Claim kasi nila, claim lang ito, claim ng mga solpot na sikta na natalikod ang unang Iglesia ni Kristo daw. Nawala naman yan sa Biblia. At ang unang Iglesia ni Kristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Yun kasi dahil di nila yan mapabulaanan mga kapatid, kaya ang kanilang propaganda natalikod, lubos na natalikod. Bakit lubos na talikod? Para mailuklok nila ang siktang inaniba nila na tatag lamang ng tao. Bakit hindi maaring lubosang matalikod ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid? Dahil alam natin na ang iglesia ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa ibabaw ng bato. Ayon sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. See? Bakit sa ibabaw ng bato itinayo ng ating Panginoon Jesucristo?
Sinabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo, maski ang pintuan ng impyerno, pintuan ng Hades, ay hindi magsisipanaig laban sa iglesyang tunay. Ibig sabihin mga kapatid, hindi matatalo ng diablo ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo kay Pedro. Ang mababasa natin, hindi makapananaig. Nagsinungaling ba ang ating Panginoon Jesucristo? Mga kapatid, natural hindi. Siya nagsinungaling. Kaya bakit sa ibabaw ng bato itinatag niya ang kanyang iglesia, ang tunay na iglesia? Dahil ang bato ay sumisimbolo ito sa matibay na pundasyon o matatag na pundasyon, mga kapatid. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 24, 25, isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo ibabaw ng bato. See? Napakalinaw mga kapatid. Ano ba yung bahay sa Biblia? Kung tingnan natin ang unang Timoteo 3:15, walang iba kundi ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang haligi at suhay ng katotohanan. Tuloy natin mga kapatid ang propaganda nila laban sa simbahang Katoliko. Ito. Ng Roman Catholic Church. Inadres mga kaibigan ang isyu na ito sa Bagong Tipan. Sa pamagitan mga kaibigan sa sulat ni Pablo, ito ay mababasa natin mga kaibigan sa first... Tandaan ninyo, yung sulat ni San Pablo daw, yon ang katibayan na natalikod ang tunay na iglesia. Pansinin nyo, may mabasa ba sa kanyang sulat na natalikod? Wala naman. Imagination lang nila yan. Timothy 1 verse 3. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo. Yun. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 3. May mabasa ba dyan na natalikod ang unang iglesia o ang tunay na iglesia? Ito. Ako pumunta sa Macedonia. Nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksaya ng panahon. Wala tayong tutol dyan mga kapatid dahil mula pa noon may bababala na ang ating Panginoon Jesucristo na galing sa tunay na iglesia, may mga magtuturo ng maling aral. At hindi lang yan, unang Juan Kapitulo 2, 18-19, may mga antikristo na galing sa atin, sila'y lalabas sa atin. So, meron bang mabasa batay sa naturang talata na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay lubusang natalikod? Wala naman. Tuloy natin. Ang alamat at mahahabang talaan ng mga angkan, yan ay pinagmulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagupiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ni Pablo kay Timoteo na isang babala mga kaibigan na isang babala. Pero wala tayong mabasa na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay natalikod. Tuloy natin. Panginoon na paniwalaan ng tao ang anumang mga doktrina at mitolohiya na nanggaling sa kultura at turo ng tao at hindi ayon sa turo ng banal na kasulatan, ang turo ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan. Yon kasi dahil ang kanilang pananampalataya ay sola scriptura. At tandaan natin, even the word sola scriptura does not found in the Bible itself. No? Pero sa ating mga Katoliko, hindi lang Biblia ang batayan sa pagtuturo, kundi maliban sa Biblia, meron tayong teaching authority. Kaya ang iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, San Mateo Kapitulo 18, versikulo 18, ang siyang may authority sa pangaral. 1
Feed my sheep. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, John chapter 20. Mga kapatid ni San Pedro, ang Jeremiah, anong sabi ng feed my sheep? I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. Pero tuloy natin. Binabanggit dito ni Apostol Pablo na kailangan nating i-address kung ano mga kaibigan ang doktrina ng katotohanan at ang doktrina ng kamalian. Yes, tama. Kailangan natin i-address ang doktrina ng katotohanan at ang doktrina ng kamalian, lalo na ang doktrinang tatag lamang ng tao. Kaya nga, sa mapansin ninyo mga kapatid, na karamihan sa mga anti-Catholic na umaatake sa banal nating pananampalataya, ang kanilang atake hanggang sa Papa, sa doktrina. Di ninyo mapakinggan mga kapatid na may mga anti-Catholic na umaatake sa nagtatag mismo ng simbahang Katoliko. Bakit hindi nila inaatake yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Dahil mapilitan sila sa pag-research sa lahat na kasaysayan at wala silang magawa. Dahil ayon sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Okay, tuloy natin. Kalikuan, dahil ito ang tunay na pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Yes, na ituwid natin ang mali. Yun ang tunay na pagpakita ng pag-ibig. Kaya dito sinagot natin dahil dami namang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na siguro naniniwala sila na yung inaaniban nila ay yun ang siktang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pag gagamitin na ang kasaysayan upang i-trace pabalik sa kasaysayan ng itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, sigurado na kung ano man ang kanilang sikta, yon pupunta talaga sa nagtatag mismong tao. Okay, tuloy natin. Pagpapakita ng katotohanan. Kaya naman mga kaibigan, aking ginawa ang content na ito dahil mahal ko kayo at nais ko. So, yan din. Ginawa natin mga kapatid ang pagsagot na ito dahil mahal natin kahit na ang ibang pananampalataya at para mabuksan ang kanilang mga mata nitong mga propaganda na pwedeng makapangdaya. Kaya nga mga kapatid, ang bawat mga magulang inaanyayahan natin, inaanyayahan natin na magturo ng katisismo mismo sa mga anak. Bakit? Dahil kung di tayo magtuturo ng katisismo, ito, if you don't teach them God's truth, Satan will gladly deceive them with his lies. Yes, tama. Kung hindi natin ituro umano ang katotohanan, si Satanas talagang magtuturo ng kasinungalingan at bahagi sa pagturo ng kasinungalingan ni Satanas. Eto, ang daming mga sektang nagsusulputan na nag-aangkin na sila ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit pinasinungalingan nila mismo ang sarili nilang founder na pinutunayan kahit sa kanilang sect registration at sa kasaysayan. Okay, tuloy natin. Sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan na ito. At alam nyo ba mga kaibigan, ng old goddess, ng Queen of Heaven, ng mga pagano, ay ito mga kaibigan, ay naipasa sa loob ng Iglesia ng Roman Catholic Church at naging si Maria. Sige. Saan nga mabasa o anong libro o aklat na Katoliko na yung goddess na si Esther ay ginawang si Santa Maria? Saan nga? Wala. Ibig sabihin, imagination lang nila yon na propaganda mga kapatid. Ulitin ko, ang pagtawag na si Santa Maria ay Reyna ng Langit ay sagot sa piking Diyos-Diyosan na tinatawag na Reyna ng Langit
ng mga paganong Babylonia noon na si Esther. Pero pag ikumpara natin ang dalawa, napakalayo at malaking pagkakaiba sa dalawa. Bakit? Si Esther ay reyna sa langit, Diyos-Diyosan siya at piki na reyna sa langit. Ang totoong reyna sa langit, hindi Diyos-Diyosan, kundi ang mahal na Birhen Maria, ang tunay na ina sa Diyos na nagkatawang tao. Tuloy natin mga kapatid, dahil may binanggit siya ditong aklat. Aba, akala siguro nila sila lang ang nag-research. Itong aklat na Glories and Virtues of Mary. Bakit? Dito daw sa aklat na ito, si Santa Maria, kinikilala nating Diyos. Aba, ubusin mo man pagbasa ang Glories and Virtues of Mary, wala kang mabasa na si Santa Maria ay tinatawag na Diyos. Kahit nga sa aklat na paulit-ulit na ginamit noon ni Eliseo Soriano at sa Iglesia ni Cristo, ang aking Birheng Mariang tagapamamagitan. Minadjek nila ito mga kapatid. Tuloy natin Samba ng karamihan dahil ito mga kaibigan, ang kasalanang gustong ipasa ni Satanas sa mga tao. Nais niya kasi na sambahin din natin ang ating kapwa-tao na katulad ni Satanas na nais niyang ipasamba ang kanyang sarili, na ito mga kaibigan ang naging hudyat na siya ay napalaya sa langit. Yan talaga. Kaya mag-ingat mga kapatid. Bakit? Dahil si Satanas ama ng kasinungalingan. Kung si Santa Maria ay kinikilala nating Diyos, saan na aklat yan? Meron siyang binanggit dito daw, Glories and Virtues of Mary. Pero walang binanggit na pahina. Ibig sabihin, imagination lang nila. Okay, tuloy natin. Niya sinunod ang unang commandment, ang unang utos sa langit, ang huwag magkaroon ng Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos. At ito mga kaibigan ay ipinasa niya sa mga tao ngayon. Binulag niya ang ating mga mata. At tama. Sabi niya, binulag nila ang ating mga mata. So, inamin niya mismo na nabulag sila. Dapat binulag niya ang karamihang mga mata sa ibayong pananampalataya. Pero nang sinabing binulag niya ang ating mga mata, abay, inamin niya, nabulag sila, no? Sa kasinungalingan, mga kapatid. Bakit? Nabulag sa kasinungalingan. Napakalinaw naman sa Biblia na kung paulit-ulit nila na tinatalakay ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, tama naman yon. Diyos-Diyosan naman yon. Pero, bakit yung kasunod na talata, Exodo 25, 19-22, abay iniiwasan nila? Di po ba malinaw na pagkabulag na yan na hindi pala lahat na mga imahen o larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Tuloy natin mga kapatid. Ipinakita ang katotohanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na katulad ng Reyna ng Langit at ngayon ay tinatawag na Maria or yan. Una, misleading ang narasyon niya. Tama naman tinatawag si Santa Maria na Reyna sa Langit, ngunit wala itong kaugnayan sa tinatawag na Reyna sa Langit ng mga pagano, kundi siya ang sagot sa piking Reyna sa Langit ng mga pagano. Okay, tuloy natin. Mary or Mama Mary, ang pagsamba mga kaibigan. Bakit tinatawag nating Mama Mary? Tingnan niyo ang San Juan Kapitulo 19:26. Anong nangyari? Doon mismo sa cross. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Iniwan siya sa kaniyang mahal na alagad na magiging ina. At tandaan natin na ang kaanib sa tunay na iglesia, San Mateo 28:19-20, nagiging alagad ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kaya si Santa Maria ay iniwan na magiging ina sa mga alagad
sa simbahan na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tinatawag nating Mama Mary dahil yun ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Juan 19:26, anak ang iyong ina. Tuloy natin. Maria o kay Mama Mary na tinatawag nila ay nagsimula noong 5th century. Ito ay namayani hanggang 18th century kung ating makikita mga kaibigan sa libro ng The Glories of Mary. Ito na, Glories of Mary. Ito, ang libro. Makita daw. Mag-ingat talaga kayo mga kapatid. Pero, walang binanggit na pahina dito. Anong makita daw? Na isinulat ni St. Alphonsus de Liguori na orihinal mga kaibigan na naisulat noong 1745 ay ito ang history mga kaibigan ng devotion sa pagsamba kay Maria noong 5th century mga kaibigan. Marami mga kaibigan ang naging kopya na nilathala sa publiko at kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay naikalat hanggang 18th century at binabanggit mga kaibigan ng Roman Catholic Church sa kanilang affirmation patungkol. Tandaan ninyo ha, na binanggit ng Roman Catholic sa affirmation o batay sa aklat na ito na ano? Kay Mary na binabanggit nila mga kaibigan na si Mary at ang Diyos mga kaibigan ay pantay lamang. Si Mary at ang Diyos ay pantay lamang. Asan? Sa Glories and Virtues of Mary, anong pahina? Wala. Walang maipakita, kaya imagination lang. Yun po ba ang official na aral ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria ay kapantay ng Diyos? Tingnan natin ang official na aral sa Our Catholic Faith by Monsignor Moro, page 123. Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. See, yun ang official na aral. Kaya kung sabi nila na dito sa aklat ni James Alberione na Glories and Virtues of Mary, sinabing kapantay si Santa Maria sa Diyos, asan? Anong page? Kaya nga di binanggit mga kapatid. Kaya yun ang ituwid natin. Ito'y malinaw na propaganda para pagsira sa ating pananampalataya. Tuloy natin. Pwede mong purihin mga kaibigan si Mary at sambahin na katulad ng Diyos. At ito ang ipinakakalat mga kaibigan ni Satanas. Nandito daw sa aklat na ito na pwede nating sambahin si Mary katulad ng Diyos. Anong napahina na mabasa? Akala siguro nila sila lang ang meron. Kayo mga kapatid, subukan niyong magbili ng ganito. Ang ganda ng aklat na ito. Pero di talaga ninyo mabasa na si Maria ay itinuturo na equal sa Diyos at sambahin bilang Diyos. Imagination lang yan nila. Okay, tuloy natin. Turo ang patungkol sa pag-worship mga kaibigan sa isang tao na ginagawa ni Satanas na kapantay ng God the Father, God the Son, at ng God the Holy Spirit. At atin itong mga kaibigan laliman na pag-usapan. Laliman natin. Asan? Ulitin ko, asan na pahina sa aklat Katoliko na Glories and Virtues of Mary na itinuturong si Santa Maria kapantay ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Wala. Opisyal na aral, ulitin ko, sa Our Catholic Faith, that the Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal of God. Dito pa lang, sa naturang aklat na may pahina, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, butata na ang imagination nila. Okay, tuloy natin mga kapatid ang pahayag niya. Dahil kung ating babasahin mga kaibigan ang Biblia, wala kang mababasa dito na kailangan nating sambahin at purihin si Maria. Yun. Kung babasahin daw ang Biblia, wala tayong mabasa na kailangang sambahin at purihin si Santa Maria. Una,
Di tayo tutol, wala tayong mabasa na kailangang sambahin si Santa Maria bilang Diyos. At hindi yan opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Pero, yung sinabing wala tayong mabasa na purihin si Santa Maria, abay, ang unang pumupuri sa kanya ay ang anghel na inutusan ng Diyos. Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Anong sabi ng anghel? And coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. Sinong nagsabi diyan? Anghel na inutusan mismo ng Diyos, mga kapatid. At ano ang sabi ni Santa Maria sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48? Ito ang pahayag ni Santa Maria. Sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Yun ang sabi ng ating mahal na Birhen Maria. Mula ngayon, ang lahat, sa ibang salin, lahat na salinlahi. Tandaan natin sa Biblia, mga kapatid, meron lamang dalawa na salinlahi. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, salinlahi ng ahas, na yun ay patungkol sa demonyo, at ang salinlahi ng babae na ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, ang lahat na tao, lahat na salinlahi, ay tatawagin siyang pinagpala. Ang katuparan nito, ang Simbahang Katoliko lamang, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Dahil maging mga kaibigan ang mga anghel sa banal na kasulatan na nagpapakita sa mga tao, sa lumaman o bagong tipan, kung sila mga kaibigan ay pinupuri ng mga taong nakakita sa mga anghel, ay sinasabi ng mga anghel na huwag silang sambahin dahil ang Diyos lamang ang kailangan nilang sambahin. Ito pa kayang tao, mga kaibigan, na katulad ni Maria na sinasabi, mga kaibigan, na siya daw ay kapantay ng Diyos? Yan ang kasinungalingan na si Santa Maria kapantay ng Diyos. At wala naman silang maipakita. Dahil ba tinatawag siya na Reyna ng Langit, ibig sabihin kapantay na ng Diyos? Mali. No? Dapat meron silang ipakita na aklat na siya ay tinatawag talaga na kapantay ng Diyos. Kung tingnan natin ang mabasa natin sa bakit tinatawag siyang Reyna ng Langit. Sa Revelation chapter 12 verses 1, ituloy natin sa 5, ito ang mabasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki at nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. So, dito, mga kapatid, makita natin na may babae na may korona. Sino ba yung babae na nakita niya sa langit na may korona? Sino itong babaeng ito? Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria, dahil napakalinaw po sa verse 5 na kasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay silang o nanganak ng isang batang lalaki na maghari sa lahat ng nasyon gamit ang tungkod na bakal. Sino naman yung batang lalaki na maghari gamit ang tungkod na bakal? Walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15, tinatawag din na King of Kings. At mamuno siya sa lahat ng bansa na mabasa natin sa Revelation chapter 2, verse 25. At gamit niya ang tungkod, rolled him with a rod. Kaya,
Kung si Jesus ang batang lalaki na tinatawag na hari, therefore, ang inang ito ay walang iba, si Santa Maria, ang tinutukoy na babae na may korona sa Revelation chapter 12 verse 1, mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa logic. Kung si Santa Maria ang tinutukoy na babaeng may korona sa langit na nakita ni San Juan ayon sa Revelation chapter 12 verse 1, at kung ang pagkakaroon ng koronang suot na suot ay tanda sa pagiging reyna base sa mabasa natin sa Jeremias Kapitulo 13 versikulo 18. Therefore, ang tawaging reyna sa langit, ang mahal na Birhen Maria, Mary, Queen of Heaven. Hindi po mali. Nararapat lang sa mahal na Birhen Maria at nakabatay ito sa Biblia, mga kapatid. Ito'y sagot sa peking reyna sa langit ng mga pagano na si Esther. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.